dapat bang isisi sa fake news? Ano kasi yun ang pinupunto kaya bumababa daw ang trust rating at saka ang popularity rating ng Pangulo dahil po sa fake news. Kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. Tendency bumaba Kung gagamitin niya sa debate, usapan, Oo. hindi tataas yung numero Kasi ang gusto niya ipunto ni Yusek Claire, baka kaya bumaba ang trust rating niya, baka hindi naabutan ng tulong, hindi naabutan ng ayuda. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. Ang iba po, hindi naman talaga nangangailangan ng ayuda Diba? Sabi natin nanood pa ay dapat mas maraming tungkol sa kung anong ginagawa Yan. kaysa dun sa sinasagot mo lang. Di ba? Kasi importante lang ho naman, gusto ng tao, magpakatotoo lang tayo. Di ba? Ito muna, reaction muna ni Pangulong ng Malacanang sa pagbaba ng trust rating at saka approval rating ng Pangulo Nelson. Ay, nakaraan. Mahalaga ito. Di ba? Ito yung ating tinalakay nung isang araw. Ano ha? At ang sabi ko nga, malaki ang papel ng tagapagsalita ng Pangulo Ano ha? Kasi nga, image ito ng Pangulo ang pinag-uusapan. Sabi po dito sa press briefing sa Malacanang, ang pagbaba daw po ng rating ng Pangulong Bongbong Marcos ay dahil sa impluensya at pagkalat ng fake news. Fake news, Nason. Ba't pa naman kasi fake news pinaniniwalaan ninyo, ha? Sapagkat sa inilabas po na Pulse Asia survey, bumaba po ang trust rating at performance rating ng Pangulong Bongbong. Ang laki, two-digit na son, ha? 17%. Mula po sa rating ng Pangulo noon po, Pebrero, 42%, lumaglag po ito, nasa 25% na lamang ngayon pong buwan ng Marso. Binabanggit po ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ng sinagawang survey, meron pong 2,400 respondents. Marami-rami ha. Pero ayon sa kanya, hindi ito kumakatawan sa sentimiento ng kabuang bilang ng mga Pilipino sa ating bansa. Ayon, at dagdag pa niya, dapat rin pong isaalang-alang ang kalagayan ng mga respondents kung sila ba nakatanggap ng totoong balita o baka naman na-impluensyahan lang ng mga fake news at kung nakatanggap ba sila ng tulong mula sa gobyerno. Ayon, na naisin at ipapatupad pa rin ng Pangulo at ng administrasyon kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama, at kung ano man ang sasabihin ng isang survey. Pakinggan nga natin. Yusek, ano po masasabi ninyo? Sige nga. Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ng findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman po pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. At kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon, at ito'y magre-reflect sa isang survey, na naisin pa rin po
at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama, at hindi kung ano po ang sasabihin sa isang survey. Yun. Ayun. Malinaw. malinaw. Oo. Ang ganda. Ang ganda nung ano nila ngayon, ha? Parang cinematic yung... May mga angle na ngayon ng Angulo, shots, ha? Palagay ko may bagong director. Ano? Baka tinuruan na ito. Alam mo naman si Kuya Jay Ruiz, di ba? Si Secretary, di ba? Reporter yun, tsaka alam din ng mga angulo, eh. Pero Okay nakita mo, may side view na ngayon, tapos may galing sa malayo na galing, ha? Pasok, ano? Ganda ng mga shots, ha? Secretary Claire, congratulations po, ha? Eh, yung sinabi naman ng ano, Ayos naman. ayos na yung mga sinabi. Ayos. Bukas tanong natin, Tama. siguro, dapat bang isisi sa fake news? Ano, kasi yun ang pinupunto kaya bumababa daw ang trust rating at saka ang popularity rating ng Pangulo dahil po sa fake news. O sige ha, direct, tandaan nyo nga yun, dapat bang isisi sa fake news ang pagbaba ng popularity rating at saka trust rating ng Pangulo? Pero ako sa akin, ano man ang dahilan yan, Oo. huwag na nating tingnan. Ang tingnan natin, siguro, ang talagang tendency bumaba Di ba? Well, tama sinabi ka. na natin yan noon pa. Sa loob ng 3 taon. Pero ako lang kasi, Nelson, hindi pangkaraniwan kasi yung pagbaba. Yung Masyado downtrend, bababa. pero yung bumigla kang Malaki. bumaba ng 2 digits at almost 20 kasi 17 Di ba? At yung isa nga yung isa pa yung, di ba yung popular rating ba yun na from 42 naging halos kalahati na wala Di ba? Yes. Oh. Ang ano ko nga dito, Jen, una-una ay tama naman sinabi ni Atty. Claire pero hindi dun sa fake news yan Oo. kundi dahil dun sa siguro ang gusto niya sabihin dito ang dami na nga yung gumagamit ng social media. Okay. So yung awareness ng tao na alam naman Jen, kapag ang tao ngayon di ba habang tumatagal ka sa posisyon, Oo. maghahanap yan ng accomplishment, tama, di ba? oo. Kapag may mga disgust sila, naibubulalas nila Totoo. sa social media. Hindi kagaya noon, walang social media masyado. Sa mainstream media lang. Oho. Kung ano lang sabihin, yun lang ang napag-uusapan. Pero ngayon, dahil meron ng social media, mas maraming hahanapin ng tao. Ayun. Ngayon, ito ay challenge sa administrasyon. Oho. Dapat ganun ang tingin nila di ba? Kaya nga. Kasi meron pa namang nadalabing kulang 3 taon. Oo. Hindi gawin natin kung ano man yung makikita nyo naman, huwag nyo lang sabihin ito ay fake news o ito lang ang totoo. Oho. Kung ano yung sinasabi nila dyan, ano yung nireklamo nila, Kasi makikita mo na sa resulta Oo. no? May analysis yan bigyan mo na lang ng tugunan na lang. Yun. Kasi kung gagamitin niya sa debate, usapan, Oo. hindi tataas yung numero Kasi ang gusto niya ipunto ni Yuse Claire, baka kaya bumaba ang trust rating niya, baka hindi naabutan ng tulong, hindi naabutan ng ayuda. Ang iba po, hindi naman talaga nangangailangan ng ayuda Ang gusto lang nilang makita, tama yung sinasabi ng Pangulo at kayo po bilang tagapagsalita ng Pangulo, tama din po yung mga impormasyon na ating binabanggit sa taong bayan. Naso, di ba? Oh. Kaya ang sabi nga natin dito, di ba, sabi na natin nanood pa ay dapat mas maraming tungkol sa kung anong ginagawa Yan. kaysa dun sa sinasagot mo lang, di ba? Totoo. Yung mga batikos. Kasi alam mo, ang problema kasi lagi ang administrasyon talong-talo ng negatibo Talo lagi. Lagi. Samantalang nasa kanila lahat ng buong kapangyarihan. Kaya di ba, ganyan, kung may fake news kayong alam, sagutin nyo kagad. Wala nang masama dun Di ba? At yung sagot dapat yan. Oo. Kasi ito ang siguro hindi nila napapansin. Oho. Don't shoot the messenger. Ayun naman. Oo. Kasi Halaga yung message, hindi yung messenger. Yung may sinasabi si Jen. Oo. Alam mo namang, halimbawa, sinabi niya, ito, batikos lang ito, wala naman. Oo. Huwag mo nang isama si Jen, huwag mo nang isama Oo. sasama kasi ang loob nung nagdadala ng balita, di ba? Sagutin mo yung... Dahil lalo gagawa ng kung ano-ano yan, di ba? Oo. Ipaliwanag mo na lang na walang nasasaktang damdamin. Yun. Kaya na lang dapat. Di ba? kasi lagi nga ang dating parang fighting mode. Lagi na naaway, di ba? Oho. Well, style nila yan. Nelson, tayo naman, ayaw natin pakialaman. Naniniwala naman ako. Magagaling sila. Pero kami na pa naman po, nagsusuggest lang sa inyo. Kung sa tingin ninyo merong fake news, si Yuse Claire sa kanyang kagalingan. Ako, Nelson, sabi ko nga sa'yo, nag-follow ko hanggang ngayon naman, nag-follow tayo kay Yuse Claire. Magaling siya sumagot,
At saka yung kanyang mga presentation, bilang isang abogado, siyempre may practice na sa ganyan, no? Pag sinabi niya mali ito, anong batayan? Bakit mali? Ito tama ito, anong batayan? Bakit ito tama? Yun. Yun sana. Ganun dapat. Diba? Yun ang maganda eh. Matututo ang tao at ma-realize na, ganun pala. Katulad sa programa natin. Oo. Hindi naman Diba? natin sinasabing lagi tayong tama. Ayaw naman. Pagka tayo nagkamali, sasabihin, ay, teka muna, mali pala itong Oo. nabanggit namin kanina. Ayun. Kasi importante lang ho naman, gusto ng tao, magpakatotoo lang tayo. Di ba? Oh. Ayun, nasa sa inyo po yan. Kung ayaw nyo naman, sabi nga naman ni Jose Claire, kung ano ang nasa batas, hindi kailangan, hindi naman po ito beauty contest na para tayo ay magpataasan sa survey. Pero siyempre ho, barometro natin ang survey. Nelson, ha? Kasi ano yan public perception. Yun. Public perception yan. Oho. Sabihin nyo nang yan napakaliit na porsyento, importante pa rin. Oho. Importante pa rin na na-address natin yan. Kasi sabihin na natin yan maliit, Oho. habang maliit, i-address mo na. Yung, Di ba? Naalala ko nga yung, di ba, yung sabi nila, yung tayo ay, may nag-cut nung ating video na ito yung impeachment ni BP Sara ba yun? Ganun. Pero simple lang sinagot natin. Nag-isagot, hindi po totoo yun. Ang sinabi pa, tapos, wala nang nagpakalat, kinabukasan. Kasi kung ipapakalat nila yun, di halatang Ayun. sila ng fake news, di ba? Oo. Nagpapakalat. Kasi kung si Secretary, alam naman ng Secretary, ako naniniwala, ang daming staff ng PCO. Kasi makikita, may monitoring naman sila. Boss, fake news ito, sagutin agad natin. Di ba? O ito mali ito, sagutin agad natin yan. Anyway.